Ganyan lang ang kaya mo at humaharang ka sa akin? Guro, Ikaw? sigurado ka ba na ako ang lumaban sa kanya? Itong batang ito ay nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya na may 3,000 antas. Ang lakas niya ay katumbas ng core formation. Ako ay nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya pa lang, guro. Hindi mo alam? Parang magpapakamatay lang ako. Isa lang naman siyang malit na gold core stage. Ano ang kinakatakot mo? Guro, nakatatanda ka, nagbibiro ka ba? Sige na anak, kung matatalo mo siya, papayagan kitang bumaba ng bundok at hanapin ang iyong pamilya. Paano? Totoong usapan? Kailan ba kita dinaya? Sige. Para mahanap ang aking mga magulang, Lalaban ako. Sandali lang, hindi ba ako? medyo nasa gilid masyado. Itong taas na ito, sa aking antas ng paglilinis ng enerhiya, kung lulukso ako, siguradong walang mangyayari sa akin. Ano bang ginagawa ng batang ito? Kahit sinabi ni Guro na ang aking pagsasanay sa paglilinis ng enerhiya ay iba sa iba, ako ay mayroong... Anong pinagsasabi mo? Mamatay ka. Tapos na, patay na ako. Anak, Isipin mo ang mga itinuro ko sa iyo. Guro! Isa lang palang langgam sa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Ang lakas. Mukhang kailangan kong gamitin ang buong lakas ko. Dahil gusto mong mamatay. Ibibigay ko sa iyo. Paano nangyari ito? Langgam sa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Mamatay ka. Ako. Ang aking Dantian? Hindi pa ako patay. Tama siguro, ikaw, mahina pa rin ako. Sino ka ba talaga? Muli, Magpapatuloy pa ang kwento. Dalawang galaw. Nalipol, gintong butil sa huling yugto. Kami, Nasaksiyan ba namin ang isang himala? anong nangyayari? kung hindi dahil sa tulong ng Ginoo kanina, matagal na sana kaming patay. Utang na loob, ang hardin ng lahat ng halamang gamot ay nagpapasalamat. Mahal na Gino, Pahintulutan mo akong lumukod. Ang laking utang na loob na ito, hindi ko kayang bayaran. Gino, mahal na Gino. Gino. Hindi. Mahina lang tong tao. May gagawin pa ako, aalis na ako. Ginoo, tumigil muna kayo. Hindi ko pa nalaman ang inyong pangalan. Ginoo, huwag kayong tumakas. Ipagutos sa lahat. Kahit ano ang halaga, hanapin ang Ginoo. Ang manor ng pagkontrol sa mga hayop ay hindi nagkakautang ng loob. Ang utang na loob na ito ay dapat bayaran at dapat malaki ang bayad. Guro, pwede na ba akong bumaba ng bundok? Para sa ganitong uri, kailangan mo pang gumamit ng dalawang galaw? Mula ngayon, huwag mong sabihin na ikaw ay disipulo ko. Nahihiya ako. Guro. Ako. Sige na, sa huli kailangan mong maranasan ito. Dalhin mo ito at ingatan, bumaba ka na. Guro, ang dali-dali naman ng regalo ninyo. Ano ang magagawa ng isang batong panggatong sa apoy? Anong batong panggatong? Ito ang sandata na ibinibigay ko sa iyo. Huwag mong maliitin. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, matutulungan ka nitong magtagumpay. Salamat, Guro. Bababa na ako ng bundok. Madalas akong babalik upang dalawin kayo. Ang loko-lokong bata. Parang walang dantian, hindi makapagtatag ng batayang landas. Sa totoo lang, isang katawan ng kaguluhan na minsan lang makita sa 10,000 taon. Maaring magimbak ng walang hanggang enerhiya. Magpapatuloy pa ang kwento. Noong ako'y natagpuan ng master, meron lang akong kalahating bahagi ng hiyas na jade. Tatay, nanay, nasaan na ba kayo? Kayo mga masasamang aso ng pamilya Wang. Yun, Ching Shui. Ikaw, sektor ng asul na ulap na nagbabantay ng napakalaking minahan ng espiritu taon-taon ay mababa ang ani. Ito ay tunay na pag-aaksaya. Mas mabuti pang ipaubaya sa aming pamilya Wang ang pagmimina. Gagarantiyahan ko na ang sektor ng asul na ulap ay kakain ng masarap at iinom ng masarap. Walang hiya. Ayaw mo sa magandang paraan, edi sa masama. Sa pamamagitan ng aking mahalagang dugo, ialay ko ang aking halimaw. Umabas ka, mabangis na baka na naghahati ng langit. Ika-4 na antas na halimaw. Ang pamilya Wang ay nag-aalaga ng ganyang mabangis na nilalang.
paglalakbay na ito upang hanapin ang aking mga magulang. Huwag makipag-away. Kung kaya mong huwag magpakita, huwag magpakita. Saan galing ang basurang ito sa yugto ng paglilinis ng enerhiya? Hanap kamatay, baka lapunin mo siya. Eto, paano ito nangyari? Ay, kulang pa rin ang lakas ko. Teka lang, ang aking kuya Wang Juyo ay hindi ka papatawarin. Pumatay ng baka sa paanan ng bundok ay nangailangan ako ng 4 na galaw. Sa ganyan kong kakayahan, baka hindi ko pa mahanap ang aking mga magulang bago ako mamatay. Magpapatuloy pa ang kwento. Masakit ang ulo ko. Ano ito? Nasaan ako? Nagising na ako. Nasaan ang mga wang? Umalis na sila. Maaaring bigla silang tinawag ng isang bagay, tapos tumakbo sila. Yugto ng paglilinis ng enerhiya lang. Mukhang swerte talaga. Kakaiba. Bakit ko siya tinitingnan? Parang ang pamilyar niya sa akin. Ako si Wang Chen. Ako si Yun Qingxue mula sa sektor ng asul na ulap. Sektor ng asul na ulap, parang ang lakas pakinggan. Kahit ano pa man, ikaw ang humarang sa nakamamatay na suntok para sa akin. Tiyak na gaganti ako. May kahilingan ka ba, binata? May isa nga akong hihilingin sa'yo. Pinulot ako ng aking guro. Bumaba ako ng bundok upang hanapin ang aking pamilya. Kung ganoon, para sa paghahanap ng pamilya, sumama ka sa akin pabalik sa sektor ng asul na ulap. Sa loob ng lalawigan ng Kang, walang taong hindi mahahanap ng pamilya yun. Fenker! 20 taon na. Nasaan ka? Mabuti ba ang kalagayan mo? Iniisip mo pa ba ang halimaw na yon? Yun, Shanchuan. Yun ay sarili mong anak. Wala akong anak na ganyan. Walang kwentang walang dantian. Ang manatili sa bahay ay magdudulot ng kahihiyan sa mga ninuno. Noong araw hindi ko siya sinakal sa kanyang lampin. Ay dahil na lang sa pagdating sa ating pagiging mag-asawa, binigyan ko siya ng pinakamalaking biyaya. Yun, Shanchuan, ikaw. Itago mo ang jade pendant. Huwag mong ipakita kahit kanino, nakakahiya. Punong pamilya, sekta ng Hengyang, wala na. Ano? Magpapatuloy pa ang kwento. Ano? Ang pamilyang Wang ng misteryosong kadiliman ay biglang sumalakay sa sekta ng Hengyang. Mahigit 300 tao ng buong sekta walang nakaligtas. Ambisyoso at tuso. Sa mga nagdaang taon, mabilis na lumawak ang pamilyang Wang. Nilamon na nila ang ilang maliliit at katamtamang pamilya sa paligid. Natatakot ako. Ang susunod na sekta ng Hengyang ay tayo na. Isa pa, ilang araw ang nakalipas, may isang misteryosong malakas na tao. 2 galaw lang pinatay niya ang isang demonyo sa huling yugto ng Golden Core, Yin Sanyang. Ngayon bawat malaking pamilya ay baliw na hinahanap siya. 2 galaw lang kung ang taong ito ay makakapasok sa ating sektor ng asul na ulap. Bakit naman gugustuhin ng ganyang kalakas na tao ang isang tulad natin? Kahit na ano, magpadala ng tao para mag-imbestiga. Qingxue. Saan ka nasaktan? Ma, okay lang ako. Sino ito? Ang pangalan niya ay Wang Chen. Sa pagkakataong ito, salamat sa kanyang tulong. Nakatakas ako mula sa pamilyang Wang dahil sa kanya. Pumunta siya rito sa lalawigan ng Kang para maghanap ng kamag-anak. Tatay, maaari mo ba siyang tulungang hanapin? Dahil iniligtas mo ang aking anak na babae. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Noong ako'y natagpuan ng aking guro, ang tanging nasa akin ay itong palatandaan. Fenger, itong jade pendant. Ay ginawa mismo ng iyong ina. Kailangan mong lumaki ng ligtas. Ziwei. Nasaan ang bata? Pakita mo sa akin ang bata. Teka, walang spiritual root. Ito pala ay isang katawang walang espiritual na kapangyarihan. Ang ating sektor ng asul na ulap noong unang panahon ay nagkaroon ng isang makapangyarihang nasa yugto ng infant spirit. Ngayon, bawat henerasyon ay humihina. Kung magkakaroon pa tayo ng walang kwentang anak na lalaki at malaman ito ng ibang mga sekta, paano tayo mananatili sa lalawigan ng Kang?
Huwag, siya ay anak mo. Kung ipipilit mong panatilihin siya, itatapon ko siya at papatayin dito mismo. Sige, Pangako ko sa'yo. pakiusap, hayaan mo akong makita siya kahit isang beses pa. Magpapatuloy pa ang kwento. Walang laman ang dantian, magulo ang espiritual na enerhiya, talaga namang isa pa ring basura ng ikatlong antas ng pagsasanay ng chi. Ginoo, ginang ano iyon? Wala lang. Iniligtas mo ang aking anak na babae. Ang sektor ng asul na ulap ay tiyak na gaganti dahil dumating ka para hanapin ang iyong kamag-anak. Maaari kang manatili rito sa aming tahanan ng ilang araw. Ito, nakakahiya namang mangabala. Hindi istorbo, talagang hindi istorbo. Ang malaking pagpupulong ng alyansa ng mga diwata ay malapit na. Ang mga monghe mula sa lalawigan ng Kang ay nagtitipon. Kung gusto mong hanapin ang iyong kamag-anak sa napakaraming tao, manatili rito, mas mabuti ito kaysa sa labas na bulag kang naghahanap, hindi ba? Kung ganon, Wang Chen ay makikialam na. Ang titig ng Ginang Lin napakainit. Kung ang aking ina ay siya sana. Ang jad na ito ay ginawa ko mismo, siya si Fenger. Bakit ayaw mong kilalanin siya? Inaibig mong sabihin, siya ay ang aking yung pinaghiwalay na tunay na kapatid na lalaki. Kilalanin siya. Isang tagapagsilbi na hindi karapat-dapat maging basura, hindi ka napapahiya. Ako ay napapahiya. Sino sa inyo ang manghahas na kilalanin siya ay agad na umalis sa pamilya yun. Siya ay iyong sariling anak na lalaki ay ang iyong panganay na anak na lalaki. Yun Shanchuan, magpapatuloy pa ang kwento. Nakita nyo na lahat ang sekta ng Hengyang na may daan-daang taon, sa isang gabi lahat ay napatay dahil sa kahinaan ng mga alagad. Ang pamilyang Wang ng misteryosong kadiliman ay patuloy na nanunukso. Ang sektor ng asul na ulap natin ay nasa panganib na. Susunod, ako mismo ang magsasanay sa inyo. Opo. Ito ay... Mabigat na kaldero ng misteryosong ginto. Ang kayamanan ng sektor ng asul na ulap, timbang ay 10,000 piso. Yun lay. Mabuti. Sino ang makakagalaw ng kalderong ito? Kahit 1 pulgada lang. May karapatang kumatawan sa sektor ng asul na ulap sa malaking pagpupulong ng alyansa ng mga diwata. Yun lay, itala mo. Talaga bang mabigat ang kalderong ito? Kung kaya mo, subukan mo. Basura lang ng yugto ng paglilinis ng enerhiya at may kapal pa ng muka. Basura ng yugto ng paglilinis ng enerhiya. Walang hiya, dito pa sa sektor ng asul na ulap. Tingnan natin, gaano ba kabigat ang kalderong ito? Yung mga tao kanina, ginamit ang lahat ng kanilang lakas. Ang kaldero lang ay naigalaw ng ilang sentimetro. Sa aking lakas sa yugto ng paglilinis ng enerhiya, kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas. Mabigat na kaldero ng misteryosong ginto, ang kayamanan ng sektor ng asul na ulap. Baka huwag na lang, ito ay kayamanan ng iba. Kung masira, hindi ko kayang bayaran. Nasira na. Ito ay kayamanan ng iba. Kung masira, kailangan magbayad. Siguro noong umalis tayo kahapon, nasa gitna pa ito. Limampung metro. Ganyang lakas, kahit ang lakas ko sa yugto ng gintong dan kapag ginamit ko lahat ay 10 metro lang ang kayang igalaw. Magpapatuloy pa ang kwento. Kung ang ganyang dalubhasang tao ay makikipaglaban para sa aming pamilyang yun, hindi na kami matatakot sa pamilyang Wang ng misteryosong kadiliman.
Nitong mga nakaraang araw, si Wang Chen lang ang dumating sa pamilyang yun. Siya kaya? Ang sarap. Salamat po, Genklin. Kumain ka ng dahan-dahan. Kung gusto mo, lulutuan pa kita. Binatang Wang Chen, salamat sa pagligtas mo kay Ching Shui. Wala akong maibigay na pambayad sa'yo. Ang malambot na baluting ito ay ako mismo ang nagtahi. Subukan mo mamaya. Para sa akin? Mula pagkabata, bukod sa aking guro, wala pang gumawa sa akin ng ganito kabuti. Aray, dahan-dahan? Dahan-dahan lang kumain. Walang makikipag-agawan sa'yo. Uminom ka ng tubig. Ayos ka na ba? Ayos na po. Salamat po, Genklin. Kayo po ang pinakamabait sa akin bukod sa aking guro. Sa totoo lang, noong bumaba ako ng bundok, gusto ko lang malaman ng isang bagay. At? May kinalaman ba ito sa iyong mga tunay na magulang? Opo, gusto kong malaman kung bakit nila ako itinapon. Anak? Ang anak ay laman ng ina. Ang iyong ina ay tiyak na nagdududa bawat sandali. Higit sa sino man gusto kanyang mahanap. Genji, Lin, kayo po, ano po ang nangyari? May nasabi ba akong mali? Wala. May naalala lang akong nakaraan. Hindi mo kasalanan. Paumanhin po, Genglin. Napakabuti ninyo sa akin. Para kayong aking ina. Hindi ko napigilan. Nagsalita ako ng labis. Anak. Genglin. Sa totoo lang, ako po ay si Yun Ching-sui. Lumabas ka at mamatay. Yun, Chuan, kung hindi mo ibibigay ang iyong anak, ngayon din ay wawasakin ko ang sektor ng asul na ulap. Wala akong iiwan. Magpapatuloy pa ang kwento. Jieng, Lin, ano ang gusto mong sabihin? Ang pamilyang Wang ng misteryosong kadiliman ay dumating para manggulo. Si Fenger ay walang espiritual na enerhiya. Hindi ko siya madamay. Wala. Kahit anong mangyari, huwag kang lumabas. Kung magiging masama ang sitwasyon, may isang daan sa likod ng bundok na natatakpan ng damo, diretsyong pababa. Doon ka dumaan. Tumakbo ka ng malayo hanggat maaari. Huwag kang lilingon. Gaga, Lin, paano ka naman? Yun Ching-sui, lumabas ka at mamatay. Ako ang may bahay ng pamilya yon. Hindi ako makakatakas. Umalis ka. Sabi ng master, huwag makisali sa gulo. Pero mabait sa akin si Genglin. Ang anak mong si Yun Ching-sui, pinatay niya ang espiritual na hayop na pinalaki namin ng pamilya Wang. At sinugatan ang kapatid ko. Hindi ba dapat kayong magpaliwanag? Kasinungalingan, si Dinastia ang unang tumawag ng halimaw para saktan ako. Hindi ba sinabi kong huwag kang sumunod? Hindi ka marunong lumaban, wala kang dantyan. Mas mabuting umalis ka na para hindi ka madamay. Isang walang kwentang nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya, mamaya baka walang mag-alaga sa iyo. Bumaba na sila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ibibigay ang karapatan sa pagmimina ng espiritual na mineral bilang pambayad sa paggamot ng kapatid ko. Ang bagay na ito ay tapos na. Ang espiritual na minahan ay ang buhay ng pamilya yun. Kahit mamatay kaming lahat, hindi namin ito ibibigay sa inyo. Hindi. Sige, kung gayon sundin ang tradisyon ng paglili ng deathmatch. Kuya, para sa mga walang kwentang ito, hindi na kailangan ikaw. Ako na. Kung matalo ako, ang pamilya Wang ay hindi na tatapak sa sektor ng asul na ulap. Pero kung kayo ang matalo, ibigay ang karapatan sa pagmimina. Ang mga lalaki ay magiging alipin, ang mga babae sa likod bundok ng pamilya Wang bilang spiritual na sisidlan. Paano? Hayop ka, huwag mo ngang isipin. Ang deathmatch ay inyong patakaran. Hindi namin ito tatanggapin. Dinastia, huwag kang masyadong mapangapi. Ano, takot? Ngayon, ang mga alagad ng sektor ng asul na ulap ay pawang mga pagong na nagtatago. Ang pag-iingat ng minahan ay sayang lamang. Maging aso kayo ng pamilya Wang. Baka bigyan pa kayo ng ilang espiritual na bato. Mukhang hindi kayo sumasang-ayon. Kung gayon, maging abo na lang kayo. Ang karatulan ng mga ninuno. Ikaw, masyado kang mapangapi. Ang susunod na susunugin ay ang inyong templo ng mga ninuno. Ang pamilya yon ay walang duwag. Ang punong alagad ng sektor ng asul na ulap ay humahamon. Yun ay huwag. Magpapatuloy pa ang kwento. Yunlei, tingnan ko ikaw ang pinuno ng mga alagad ng sektor ng asul na ulap. Kaya mo bang tanggapin ang ilang antas ng aking misteryosong kadiliman? Mayabang.
hindi man lang manalo? Kailangang mag-isip ng paraan para alertuhan sila. Anong nangyari? Noong nag-aararo ako, naipit ang baywang ko kapag masyadong mataas ang asarol. Kailangan mong huminga ng malalim. Kapag huminga ka, ang lakas ng matandang baywang ay napuputol, wala ng lakas. Ang sektor ng asul na ulap ay bumagsak na kaya't tumatanggap na ng mga magsasaka bilang alagad. Isang taong walang dantian, walang silbi. Siyempre hindi ako mga alagad ng angkan niyon. Lumayo ka. Ang punong alagad ay nakikipaglaban doon sa itaas. Ikaw na walang kwenta. Anong inaagaw mo ang atensyon dito? Itaas ang asarol sa itaas ng ulo. Kailangang huminga. Sa sandaling itaas ni Dinastya ang kanyang mabigat na espada, ang kanyang dibdib ay umangat. Yun ang sandali ng kanyang pinakamahinang depensa. Yun ay walang kwenta. Sino ang susunod? Qingxue, Ang panganay na babae ng angkan na yun. Nung nakaraang araw, nakatakas ka ng swerte. Sa tingin ko, sino ngayon ang makakapagligtas sa'yo dahil hindi kaya ng punong alagad mo? Kung payag ka, maging babae ka sa kama ko, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Masama walang hiya. Hindi marunong magpasalamat. Kain na! Ano? Hindi nakakapagtaka, anak ka nga ni Yun Shanchuan. Panalo, panalo. Isang tingin lang nakita na niya ang kahinaan ni Dinastya. Ganyang paningin kahit ako ay hindi kaya. Kuya. Ikaw ba ay talagang isang katawang walang espiritual na kapangyarihan? magpapatuloy pa ang kwento. Wang Juyu. Ayon sa taya, ang angkan ninyong Wang ay dapat na sumuko. Sumuko na. Ang kapatid ko ay lumaban sa dalawa. Sa swerte lang kayo nakasugat sa kanya ng isang saksak. Ito ay hindi marangal na panalo. Sa harap ng lahat, sinisira mo ang kasunduan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng lahat? Ang mga patakaran ay ginagawa ng malalakas. Ang patay ay hindi makakatawa. Wang Juyu, gusto mong lipulin ang sektor ng asul na ulap, kailangan mong tapakan muna ang bangkay ko. Ano? Tingnan ko ang kakayahan ng sektor ng asul na ulap. Kung magpapatuloy ang puno ng angkan ng Yun na ganito, baka hindi na makayanan ang 5 suntok. Huwag kang manggulo rito, pwede ba? Walang kwenta, tigilan mo ang pagsasalita ng walang pakinabang. Yun, Lei. Kung may kakayahan ka, ikaw ang lumaban. Si Wang Chen ay panauhin, huwag kang bastos. Muli. Tama nga ang sinabi ng batang iyon. Ang puno ng sektor ng asul na ulap. Ganyan lang pala. Kayong mga Diyos, tulungan ninyo kami. Qingxue huwag. Nanay, bilang isang alagad ng sektor ng asul na ulap, hindi ako mabubuhay ng walang dangal. Kahit hindi ko kaya, pupunta pa rin ako. May tapang ka. Kakasimula mo pa lang sa pagtatatag ng batayang landas, sumuko ka na. Kahit mamatay ang angkan ng yun, hindi sila susuko. Ang pagmamalaking ito. Pagkatapos, dudurugin ko, tiyak na magiging masaya. Qingxue. Ate Bunso, Malapit nang mawala ang sektor ng asul na ulap. Yun, Shanchuan. Ibibigay mo ang minahan ng espiritu. Kung hindi, papatayin ko ang anak mong babae. Tigil, magpapatuloy pa ang kwento. Wang Juyu, pakawala ng anak ko. Anak, bilang may bahay ng angkan ng Yun, ngayon ang angkan ng Yun ay dumanas ng malaking kapahamakan. Kahit sumabog ang aking gintong butil, hahawakan ko siya. Ito ay... Ito. Paano nangyari? Sa totoo lang, ako ang ina na hinahanap mo, nanay.
Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay noong ipinanganak ka hindi kita naprotektahan. Ang makita kang buhay at lumaki kang napakakisig. Mamamatay akong payapa, Fenger. Wala kang kinalaman sa utang ng angkanang yun. Nasasayo lang ang antas ng pagsasanay ng chi. Ang manatili rito ay kamatayan lamang. Nanay. Ikaw, ano ang gagawin mo? Ipinagbabawal na sining ng Chinyon Kadena ng Bilanggong Dragon. Nanay. Palayain mo. Fenger. Tandaan? Mahal na mahal. Kani nanay. Huwag kang lumingon. Nanay, ayaw kitang iwan. Dahil hindi mo ibibigay, puputulin ko muna ang ulo ng anak mo at gagawin ko kayong mga tabletas ng dugo. Fenger. Tandaan mahal na mahal ka ni nanay. Bigay ako. Bukas. Pakawalan ang pamilya ko. Wang Juyu. Fenger. Ano? Magpapatuloy pa ang kwento. Fenger, bumaba ka na. Hirap akong makita ka. Huwag ka sanang mapahamak, Fenger. Hindi ba sinabi ko sa'yo lumayo ka ng tuluyan? Ilang beses ko bang sasabihin? Bawal mong kilalanin itong walang kwenta. Hindi pa ba sapat ang hiya? Yun Shanchuan, siya ang anak natin. Anak. Walang kwentang katawang walang espiritual na kapangyarihan. Basurang ganyan, ang aso naming tagabantay mas may kwenta pa sa kanya. Binibining Wang, walang sala ang anak ko. Dahil wala siyang alam, maawa ka at huwag mo siyang patayin. Inay, huwag na kayong mamalimos. Kaya ko siya. Huwag mong isipin na dahil tinanggap ka niya, ay miyembro ka na ng pamilya yun. Isa ka lang walang kwentang magsasaka. Tumigil ka na sa pagpapahiya sa akin. Yun Shanchuan. Yun Shanchuan. Mukhang napapahamak na ang sektor ng asul na ulap. Pero naiintindihan ko rin naman. Kung ako ay nakapag-anak ng walang kwentang katawang walang espiritual na kapangyarihan, sakal na sakal ko siya noon pa. Ikaw. Fenger. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na. Kuya, makinig ka kay inay, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Ang mga basurang tulad niyan, madali lang. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ko sinabing ako ay taga yun. Para ito kay inay. Ito'y imposible. Siya, hindi ba siya walang kwentang nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya? Paano nangyari? Magpapatuloy pa ang kwento. Ako ang lakas ko? Kuya, Paano posible? Ako ay nasa gitnang yugto ng gintong butil. Ay hindi man lang napigilan ang isang hampas ng basurang ito. ang ganitong pagsabog ng lakas, maaaring ang nagtaboy sa mabigat na kaldero ng misteryosong ginto, misteryosong tao ay ang aking sariling kapatid na lalaki? Ang aking Fenger? Siya nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya pa lang paanong makapagpapakawala ng ganito kalakas na kapangyarihan. Si Wang Juyu ay ang nangungunang baguhan sa lalawigan ng Kang ay natalo ng isang nanasa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Ikaw sino ka ba talaga? Ang pumatay sa mabangis na baka na naghahati sa langit misteryosong tao, ikaw. Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay ginalaw mo ang aking ina at pinahiya ang aking kapatid na babae. Sabi ng master ko, ang mga damong lumalaki ng pilipit ay maaaring putulin. Ngunit ang mga peste na kumakain ng tao ay dapat durugin. Kung papatayin mo ang aking kuya, hindi ka patatawarin ng aking ama-ama. Iligtas mo ako. May gustong lipulin ang angkan ng Wang.
half-step infant, ito ang pinuno ng pamilyang Wang ng misteryosong kadiliman Wang Tianxia. Sinong hamak na bata ka upang saktan ang aking anak at sirain ang mahalagang plano ng angkan ng Wang? Half-step infant. Isa na namang surot ang dumating. Magpapatuloy pa ang kwento. Ama, tulong! Si kuya ay pinalo ng halimaw na ito ng malubha. Wala kayong silbi. Gumastos ako ng hindi mabilang na yaman at kayamanan, ngunit kayo'y naging dalawang walang kwentang tao. Ama, huwag kang magpabaya. Ang batang ito ay napakasama, kakaiba. Sa harap ng ganap na antas ng pagpigil ng kasanayan, ang anumang masamang landas ay katawa-tawa. Juyu, tumingin ka ng mabuti. Ang kapangyarihan ng half-step infant soul, paano ito mauunawaan ng mga mortal? Ito ang sa buong lugar na pinakamataas na nilalang. Si Yunfeng ay walang dantian. Paano niya matatalo ang half-step infant soul? Isang golden core lamang. Ang mga tao sa paanan ng bundok, sila ba talaga ay ganito kahina? Feng-er, si Wang Tianxia ay may antas na half-step infant soul, huwag mo siyang labanan. Ina, huwag kang mag-alala. Tumakbo ka. Ngayon, kahit na dumating ang pinakamakapangyarihang Diyos, kailangan niyang tumabi sa akin. Kayabangan. Ha ha ha. Walang kwentang nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Mangahas kang sumigaw sa akin. Dahil nagmamadali kang mamatay, tutuparin ko ang iyong hiling. Dagat ng dugo, sunugin ng langit. Ito lang? Magpapatuloy pa ang kwento. Ito ang golden core na perpektong yugto. Fenger. Nanay, tingnan mo kung paano ko haharapin ito. Ganyan lang ang lakas mo. Parang kiliti lang. Imposible ito. Sino ka ba talaga? Ngayon ako naman. Tatay. Ito ay sobrang lampas sa antas. Siya, ano ba talaga ang antas niya? Yunfeng 20 taon na ang nakalipas. Si Yun Shanchuan mismo ang nagtapon sa iyo na parang basura. Para sa reputasyon ng pamilya, wala talaga silang balak na kilalanin ka. Hahaha, sa paningin nila, ikaw mula simula hanggang wakas ay isang mantsa na nagpapababa ng dangal ng pamilya. Ang ganitong makasariling pamilya, karapat dapat ba silang ipagtanggol mo? Hindi ganoon. Fenger, pasensya na sa'yo. Naghirap ka. Ang galit mo sa akin ay nararapat lang. Ang desisyon na itapon ka noong una, ako ang gumawa niyon. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Pero ang nanay mo at ang ate mo at ang pamilya yun, kailangan kanila. Siya, paano siya muling? Magpapatuloy pa ang kwento. Bata, tingnan mo ang mga ito. Mo tinatawag na kamag-anak. Pinag-uusapan lang ang pagmamahalan ng walang laman. Ano pa ba ang maibibigay nila sa'yo? Sa iyong talento. Mananatili sa Qingyun Sect, isang napakaliit na lugar. Talagang pag-aaksaya ng biyaya. Kung papasok ka lamang sa aming Wang, ibinibigay ko sa iyo ang 1,000 taon na ipon na mga yaman. Lahat ay ibibigay ko. Kapangyarihan, mga babae, lihim na paraan ng immortalidad. Kung pumayag ka lang, lahat ng ito ay magiging iyo. Bakit para sa isang pamilyang tumalikod sa iyo mag-aaksaya ng oras dito? Yaman lihim na pamamaraan. Wala akong interes. Kung hindi mo ako matalo, maghahasik ka ng gulo, gumagamit ka ng taktika. Binata, sigurado ka bang ipaglalaban mo ang mga ito? Mga taong minsan kang itinapon tulad ng basura laban sa buong angkan ng Kang? Maging kaaway? Iyan ay aking personal na usapin ng pamilya. Kayo na laging pumapatay ng buong pamilya mga halimaw na nagagalak dito mas nakakasuka. Mabuti dahil hindi ko makuha si Rai na lang. Wang Tianxia, anong gagawin mo? Talo na kayo. Hindi kita mapipigilan. Ngunit kung makikipagtulungan ako sa ibang sekta. Manor ng pagkontrol sa mga hayop bundok na haligi ng langit, hardin ng lahat ng halamang gamot. Manorya ng pagkontrol sa mga hayop, hardin ng lahat ng halamang gamot. Lahat ay may kaugnayan sa aming Wang. Sumpa ng dugo. Bakit pamilyar ang tunog nito? Pagpapasalamat sa pagligtas sa buhay hardin ng lahat ng halamang gamot ay hindi makakalimot, dakilang tagapagligtas. Mangyaring tanggapin ang aking paggalang. Sila pala, ang ganitong malaking utang na loob ay hindi mababayaran. Yunfeng, kahit na ikaw itong bastardo may kakayahang lampas sa langit ngayon ay magiging alikabok. Sigurado ka bang ang iyong tatlong matalik na kaibigan ay darating para tulungan ka? Magpapatuloy pa ang kwento.
Sigurado ka bang ang iyong tatlong matalik na kapatid ay darating upang tulungan ka? Walang alam na tanga. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matapang ka pa. Tulungan mo akong patayin siya agad. Hayop ka, ako ang batang Panginoon. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sige, salamat sa pagkakataong ibinigay ni Master Wang. Lumuhod ka at yumuko sa akin, 100 malakas na pagpupugay, at ibigay mo ang iyong kapatid na si Yun Qingxue at ikaw itong may gulang na babae na may dating isuko, dalhin sa aming pamilya Wang para paglaruan naming mag-ama. At patatawarin kita, ano sa palagay mo? Hayop ka. Sige, magpatuloy ka sa pagyayabang. Ano ang sinabi mo kanina? Elder Xuanzhen, nakalimutan ko kayo. Ang bata ay ibibigay ko muna sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Xuanzhen. Ano ito? Elder, ang aking kuya ay hindi marunong umunawa. Ang matanda ay ibibigay ko muna sa inyo. Huwag kayong magalit. Ako si Xuanzhen mula sa Tianzhu Peak, bumabati sa aking tagapagligtas. Mano ng pagkontrol sa mga hayop. Hindi ko alam na narito kayo, tagapagligtas. Malaking kasalanan. Mangyaring parusahan ako. Ang hardin ng lahat ng halamang gamot ay handang gamitin ng buong sekta upang protektahan ng tagapagligtas. Sino ang walang galang sa tagapagligtas? Tagapagligtas. Ang aming hardin ay walang pagsalang papatayin. Magpapatuloy pa ang kwento. Tagapagligtas, kung hindi noong araw na iyon, iniligtas mo kami mula sa kuko ni Yin sa niyang tiyak na namatay na kami. Ngayon ang masasamang landas ay laganap. Ang lalawigan ng Kang ay malapit ng magdusa ng malaking sakuna. Ang aming sekta ay nasa delikadong sitwasyon. Ngayon muling nagkita ang tagapagligtas. Ito ay biyaya ng langit. Kami ay sa bawat sandali umaasa na makasunod sa tagapagligtas. Hinihiling lang namin na maawa ka sa amin maging matibay na sandalan ng alyansa ng mga diwata. Kung gusto mo lang, ang aming bundok na haligi ng langit ay handang ibigay ang 6 na pinakamataas na minahan ng batong espiritu sa timog. Ang aming manor ng pagkontrol sa mga hayop ay handang mag-alok ng 10 pinakamataas na antas 9 na kontrata ng buhay ng mga halimaw na tagapagbantay ng bundok. Mula ngayon, ang aming sekta 3,000 mga ngabayo na may kontrol sa hayop ay nasa utos mo tagapagligtas. Ano itong ginagawa ninyo? Ang hardin ng lahat ng halamang gamot ay wala ng iba maliban sa mga naipong libu-libong taon lahat ng pinakamagagandang banal na gamot kung pumayag ka tagapagligtas. Ang hardin ng lahat ng halamang gamot ay magiging iyong pribadong bodega ng gamot mula ngayon. 3 mga kaibigan. Ako? Hindi ba ako nagkakamali? Ano itong ginagawa ninyo? Nagmamakaawa kayo na tanggapin niya ang regalo. Yunfeng siya pala ang maalamat na pumatay ng isang golden core na nasa huling yugto sa 2 galaw dakilang makapangyarihan na demonyong Yin Sanyang. Ang mabigat na kaldero ng misteryosong ginto na may timbang na 10,000 jin siya rin. Dapat ko na itong naisip noon pa. Ang ganyang tao ay naging anak na aking iniwan. Kayong mga walang utang na loob, mga taong nagbabago ng loyalidad. Inaakusahan mo ang iba na walang utang na loob. Noong lumabas ka mula sa sekta ng Hengyang, marami kang natanggap na tulong mula sa dating pinuno. Pagkatapos mong magtatag ng sarili mong sekta, ang una mong ginawa ay winasak ang sekta ng Hengyang. Ito ang tinatawag mong katarungan? Ang malakas ay kumakain ng mahina sapagkat ang sekta ng Hengyang ay masyadong mahina. Hindi nila kayang panatilihin ang mana. Ang lumang kaayusan ay hadlang lamang sa pagsasanay. Pinangunahan ko ang aking mga tao na patayin sila. Iyon ay pagtatatag ng bagong kaayusan. Iyon ay pagliligtas sa kanila. Magpapatuloy pa ang kwento. Maling katuruan. Iligtas ang galing ng malakas ang kumakain sa mahina. Kung ganoon, ngayon pupuksain ko ang pamilya Wang. Hindi ba yun ay pagliligtas sa inyo? Gusto mo akong sirain, panaginip. Kahit mamatay ako, isasama ko kayo sa kamatayan. Hindi mabuti magpapakamatay siya. Umatras kayo. Dinastiya ng 9 na kailaliman, tandaan mo ang kahihiyan ngayong araw. Ama, huwag. Maghanap ka ng pagkakataon para ipaghiganti ako. Yunfeng, sumusumpa ako, tiyak na babalik ako para patayin ka. Para maging kasama ng aking ama sa kamatayan.
Gusto mong tumakas? Hindi ganon kadali. Pagsabog ng gintong Pildoras. Kung hindi dahil kay Fenger, iyon na sana ang naging kapalaran ko. Magpapatuloy pa ang kwento. Fenger, huwag nang habulin ang mga talunan. Yung pulang portal, patungo sa ipinagbabawal na lugar. Si Wang Tianxia ay nagpasabog ng kanyang golden core bilang simula. Nasira ang karma sa loob ng kanyang katawan. Huwag kang makipagsapalaran. Tama ang sinabi ni Ginang Lin, huwag kang mag-alala, tagapagligtas. Pagbalik ko sa aming sekta, makikipag-isa ako sa 3 malalaking sekta at iuulat sa alyansa ng mga diwata. Agad na kansilahin ang pamilyang Wang na magtatag ng sariling sekta. At maglalabas ng pinakamataas na antas ng warrant. Para na silang mga asong nawalan ng tahanan. Sa loob ng lalawigan ng Kang. Wala nang lugar para sa kanila. Ang self-destruction ng Golden Core. Talagang malupit si Wang Tianxia. Hindi naalis ang ugat ng damo, sa huli ay magiging panganib. Sige na. Kung sa susunod ay gagawa pa sila ng kasamaan, tiyak na papaluin ko sila ng isang pamalo. Tatay, ang sakit ng pagkamatay ni tatay. Kuya, wala na ang pamilya natin. Wala na ang lahat. Yun Feng, sektor ng asul na ulap at yung 3 na sekta ng alyansa na nagpapalipat-lipat ng panig. Gagawin ko kayong lahat na maging libingan ng aking ama. Ang lakas ng bot, talagang perpektong alay. Magpapatuloy pa ang kwento. Sino? Lumabas ka. Ako ang matandang ninuno ng madilim na daigdig. Nakakulong ng 1,000 taon. Ang aking katawan ay selyado. Kailangan kong humanap ng isang katawan na may katanggap-tanggap na dugo at kusang iaalay ang katawan. Kung makapagkasundo tayo, tutulungan ko kayo upang matupad ang isang hiling. Patayin si Yun Feng at lipulin ang alyansa ng mga diwata. Kaya mo ba iyon? Basta't ang katawan ay akin ang lalawigan ng Kang. Ay magiging impyerno nila. Kuya, ito ang matandang ninuno ng madilim na daigdig ng demonyong landas ninuno. Tumakbo na tayo. Nakikiusap ako, kuya. Takbo. Babalik sa lalawigan ng Kang para maging asong walang tahanan na nagwawagayway at namamalimos. Ito ang tanging pagkakataon para maghiganti. Pero ang gusto niya ay ang buhay naming dalawa, kuya. Nakapagkasundo na ba kayo? Sino ang... Kung mamatay ako, ang bunso, sino ang magpapanumbalik sa pamilya Wang? Ito ang ating katapatan sa ama. At paghuhugas ng kahihiyan ng angkan na tanging pagkakataon, kuya. Gusto mo akong pumunta? Yun, Feng. Kasalanan mo ito. Sumusumpa ako na maranasan mo ang aking sakit. Makita mo ang mga pamilya. Yun na namamatay ng malupit. Pagpupugay sa ninuno. Mangyaring akayin kami. Ninunuduguan ang pamilya yun. Magpapatuloy pa ang kwento. Fenger, akala ni Inay hindi na kita makikita habang buhay. Kasalanan ko ito sa iyo, anak. Hindi kita sinisisi. Mabuti naman ang kalagayan ko sa mga nakaraang taon. Mabait sa akin ang guro. Mabuting bata. Alam ng tatay, ang dugo ng pamilya nating yun hindi magiging pangkaraniwang tao dahil bumalik ka na ngayon ang posisyon bilang tagapagmana ng sektor ng asul na ulap. Ikaw lang ang dapat, hanggat narito ka, ang sektor ng asul na ulap natin hindi lang makakabalik sa tugatog mananaig sa Jiangcheng, malapit na ring dumating. Mananaig sa Jiangcheng. Anong pakialam? Fenger, hindi mo ba ako itinakwil? Dahil sa katawang walang espiritual na kapangyarihan, kaya mo ako itinapon? Ako. Sa loob ng 20 taon na itinapon mo ako. Nagsisi ka ba? Ako. Ang pamilyang Wang ng misteryosong kadiliman ay pinatay ang sekta ng banal na espada, walang natira, kahit manok o aso. Huwag. Anak, huwag mong sisihin si tatay marahil dito sa mundong ito ng immortalidad na kumakain ng tao, marahil mas mabuti pang maging isang ordinaryong tao.
Marahil talagang nagkamali ako. Magpapatuloy pa ang kwento. Mahal na benefactor, sandali lang po. Tama nga ang guro ko. Sa paglabas ko, ang kapayapaan mula ngayon ay malamang na masira. Sabi ko na, salamat sa inyong lahat. Natagpuan ko na ang aking ina. Maaari na kayong umuwi. Mahal na benefaktor, pagkalipas ng 2 linggo, ang sinaunang salamin ng kaguluhan ay magbubukas. Ang lihim na lugar na ito ay minsan lang sa 300 taon. May taglay itong sinaunang biyaya. Isang beses sa 300 taon, anong pakialam ko? Wala akong pakialam. Mahal na benefactor, Kamakailan ay may nakitang, ang selyo ng matandang ninuno ng madilim na daigdig ay lumuluwag. mukhang maaari itong muling mabuhay. Kapag bumukas ang lihim na lugar, Ang demonyong sekta ay tiyak na papasok. Kaya, gusto ninyong pumunta ako? mahal na benefaktor, hindi niyo po alam ang lihim na lugar ay pinipigilan ng mga batas ng langit at lupa. Tanging mga nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya ang makakapasok. Kung kayo na may ganitong napakataas na antas ng kakayahan ay papasok para na kayong isang Diyos na bumaba sa lupa. Doon ang mga damo na libu-libong taon at mga sinaunang kayamanan para sa inyo ay parang libre na lang. Talaga bang may ganong kabutihan? Totoong totoo. Baka gusto mo ring pumunta sa sinaunang salamin ng kaguluhan. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang pumunta. Kayong tatlo, makinig kayo. Pwede akong pumunta, pero may kondisyon ako. Mahal na benefaktor, sabihin niyo lang. Sa paglalakbay na ito, huwag ninyong ibunyag ang aking pagkatao. Sa labas, ituring ninyo akong kasama ng pamilya yun. Poprotektahan ko kayo ng lihim. Salamat mahal na benefaktor, susundin namin ito. Magpapatuloy pa ang kwento. Isang sinaunang puting dragon ang nagbubukas ng daan. Tiyak na mga tao yan ang sagradong lugar ng Siyam na Langit. Iyon ang alyansa ng mga diwata ng lalawigan ng Kang. Isang higanteng hindi nila nangangahas na guluhin. Iyon ang pinakamakapangyarihang sekta sa ilalim ng langit, ang lumilipad na bangka ng sagradong lugar ng Siyam na Langit. Sila ay laging nagtatago at hindi lumalabas. Ang kanilang lalim ay hindi masukat. Sa pagkakataong ito ay nagpadala rin sila ng tao. Banal na babae, na kumpleto na ang aray ng pagsasara ng espiritu, pero pinilit mo, napigilan ang iyong cultivation ng pagkakabuo ng core, sa yugto ng paglilinis ng enerhiya na ganap na perpekto. Kapag pumasok ka sa sinaunang lugar na ito ng kaguluhan, maaari mo lang gamitin ang lakas ng yugto ng paglilinis ng enerhiya. Hindi mo man lang maigalaw ang iyong pangunahing sandata, masyadong mapanganib. Ang inang hangin ng lahat ng nilalang. Ito ay may kinalaman sa pag-ayos ko ng batayan ng landas ng tama at ang pagkakataon para masira ang hadlang patungong yugto ng infant spirit. Kailangan kong pumunta. Sino itong taong ito? Gumawa ng ganon kalaking eksena? Ang kakaiba ng taong ito. Ang batang babaeng ito ay may pambihirang ice affinity. Bobo mong alagad, nandito na ang asawa mo. Ang mga kakanin ng osmantos at mga damit na pamalit, naihanda ko na lahat. Sa loob, siguraduhing mag-ingat. Sige, Nay. Matandang ninuno, iyan si Yun Feng. Talagang mapagmahal na ina at anak. Ito pala ang minsan lang lumitaw sa 10,000 taon. Katawan ng kaguluhan. Katawan ng kaguluhan. Hindi ba siya ang katawang walang espiritual na kapangyarihan? Iyon ay dahil napakalakas ng kapangyarihan sa loob niya. Hindi ito makita ng mga mortal. Ano? Ang mga antidote na ito, maaaring magamit sa loob ng misteryosong lugar. Sinuri ng tatay mo ng maraming beses kagabi. Natakot na baka kulang ang dala mo. Salamat. Bumukas na ang pinto. Lahat pumasok sa array. Nay, bumukas na ang pinto. Mauna na ako. Sige. Alagaan niyo ang inyong sarili. Nay, naghihintay sa labas? Magpapatuloy pa ang kwento. Ninong,
Yung hayop na yon ay nagtatago doon. Kung hindi, umaksyon na tayo ngayon? Tanga, hindi ganoon kadaling patayin ang katawan ng kaguluhan. Magulo ang mga patakaran dito. Kunin muna ang inang enerhiya, ayusin ang aking espiritu. Kapag nakabawi na ako ng 30% sa loob ng lihim na lugar na ito, ang dugo at enerhiya ng lahat ay magiging pagkain ko. Ang nakakatakot na pakiramdam. Kailangan kong magtago sa mga damo. Ang sinaunang salamin ng kaguluhan ay bumubukas tuwing 300 taon. Hindi lang ito may mga sinaunang halimaw, kundi pati na rin mga pagbabawal na pumapatay ng walang bakas ng dugo. Tandaan mo, ikaw ang bahala sa iyong buhay at kamatayan, huwag maging sakim. Ito ay apoy ng impyerno. Takbo. Talagang kakaiba. Saklolo, tumigil ka. May lason. Kailangan kong maging alerto. Saklolo, apoy ng impyerno yan. Miss, gusto mo bang iligtas sila? Itago mo ang iyong awa. Sa lihim na lugar, ang puso ng tao ay mas lason kaysa sa halimaw. Ililigtas mo sila tapos babariling ka nila sa likod. Tara na, lumihis tayo. Are, kumalma ka. Ang ambon doon ay kulay ube. Halata namang may lason. Mapapatuloy pa ang kwento. Ano na namang klaseng lugar ito? Buti na lang naghanda si nanay ng bitiwang dan na ito. Saan mo na naman ako dinala? Nako, ang pangit naman. Isang mura lang, kakainin mo na ako. Nandyan ka para manakot? Tingnan mo, papatayin kita. Papatayin kita. Lingshi na lila at ginto pala. Mukhang ang tatlong matatanda ay hindi naman nagsinungaling sa akin. Maraming magagandang kayamanan dito. Saan mo naman ako dadalhin? Pwede ba akong magpahinga muna? Ano bang ginagawa mo? Alam mo bang masakit yan? Tama na, alam ko nang mali ako. Pasensya na, mali ako. Sino? Magpapatuloy pa ang kwento. Ang templong ito ay may sinaunang protection. Ito ay mula pa noong unang panahon. Ikaw bata, ang tapang mo naman. Habang ang protection ay hindi pa ganap na sumasabog, umalis ka na at iligtas ang iyong buhay. Yugto ng paglilinis ng enerhiya. Hindi, ang aura na ito ay hindi maaring galing sa isang tagapagsanay sa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Pinipigilan niya ang kanyang antas ng pag-unlad. Ang totoong antas ng taong ito ay hindi bababa sa huling bahagi ng pagtatatag ng batayang landas. Hindi ko sinasadyang makapasok. Aalis na ako ngayon. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Baliw ka ba? Ito ang pangunahing bulwagan na naglalaman ng inang hangin ng lahat ng nilalang. Sinaunang ninuno, hindi natin siya dapat hayaan na makuha ito. Huwag mag-alala. Hintayin natin na mabuksan niya ang bulwagan. Kapag siya ay umusad na, gagawin ko ang pagkuha sa katawan ng iba. Lahat ng kayamanan sa lihim na mundong ito ay mapapasa akin. Ang proteksyong ito, paano mo ito nasira sa isang hagupit? Ay, wala akong kinalaman dito.
magpapatuloy pa ang kwento. Ang lugar na ito ay napakakakaiba. Sira-sira na patpat. Bakit mo ako dinala rito? At saan siya pumunta? Lintik, napakalakas ng presyon sa loob ng sinaunang templo. Ni hindi ko man lang mailabas ang 50% ng aking lakas noong kasagsagan ko. Mukhang ang patpat na ito, ang dinala sa akin, ay narito na. Dahil wala nang atrasan, tulungan siya. Patayin muna ang ahas ng misteryosong iyan sa kapag-isipan ng susunod. Kung hindi po kayo tututol, nais ko pong sumama sa inyo upang patayin ang halimaw na ito. Sige na nga, kung hahadlang ka lang, papatayin kita. Bakit di ka pa kumilos? Ngayon na. Magpapatuloy pa ang kwento. Isang hampas na nagpatalo sa ikapitong antas na halimaw. Imposible sa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Tumigil ka sa pag-arte. Nagtatago ka sa misteryosong lugar na ito. Ano ba talaga ang layunin mo? Binibining Su, nandito ako. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Ito, hindi naman siguro ako ang may kasalanan, di ba? Umalis ka. Ikaw, hindi naman kakaiba ang itsura mo, pero ang kakaiba ng ugali mo. Kanina, pinalo mo ang ahas. Anong sandata ang ginamit mo? Ang batong panggatong sa apoy na ito, bago ako bumaba ng bundok, ibinigay sa akin ng aking guro. Ito at ang mga pagbabawal dito, parang may koneksyon. Ang hampas na yon, malamang, nadama ng sandata ang panganib at inalis ang presyon ng sinaunang templo. Isang sinaunang sandata na may sariling espiritu. Wala kang anumang aura ng landas. Talaga bang pinoprotektahan ka ng sandata? Sandata man, swerte man. Sa ngayon, malala ang sugat mo. Kung pipilitin mo pang gamitin ang iyong enerhiya, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakatulong. Umalis ka. Ako ang banal na birhen ng siyam na langit. Paano mo ako basta-basta mahahawakan? Ako lang, ako. Ikaw, ano ka? Kung hindi dahil sa mga pagbabawal dito, na pumipigil sa aking kapangyarihan, tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Ay, magpahinga ka muna. Mahalaga ang iyong buhay. Ano na naman ang gusto mong gawin? Kumain ka. Ang tiyan ang nasa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Hindi kayang magtiis ng gutom. Hindi ko kailangan ang mga bagay na ito ng mortal. Bukas, kailangan kong pumunta sa misteryosong lugar para linisin ang primordial energy. Pumasok ka sa mapanganib na lugar na ito. Para rin ba ito sa pag-aagawan ng primordial energy? Wala akong balak makipag-agawan. Ngayon, ang batong panggatong sa apoy na ito ang nagdala sa akin dito. Anong nangyari sa'yo? Nagulo ba ang iyong enerhiya? Wala, bumalik lang ang dati kong sugat. Magpapatuloy pa ang kwento. Binibining sumari lang kitang samahan hanggang dito. Ingat. Ang puwersa ng paghihiganti ng inang hangin ng lahat ng nilalang ay mas malakas ng 100 beses kaysa sa inaasahan sa aking kasalukuyang kakayahang bumaba sa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Ang pilit na pagproseso ay masyadong mahirap, ngunit kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, ang inang hangin ng lahat ng nilalang ay muling mananahimik, wala nang pagkakataon pa. Banal na Birhen. Sa iyong kasalukuyang kalagayan ay hindi maganda. Ang inang hangin ng lahat ng nilalang ay bumabalik sa iyong mga ugat. Wala ka man lang 10% ng iyong lakas. Nagagawa kong gamitin, 'di ba? Sino ka? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon.
Ngayon, gusto kitang patayin. Ang demonyong enerhiya na ito ay hindi, Binibining Su. Kilos, patayin siya. Ang inang hangin ng lahat ng nilalang ay atin. Ang kasuklam-suklam na demonyong enerhiya na ito ay mula sa sekta ng madilim na daigdig. Ako ay nakulong sa loob ng 1,000 taon. Tama lang na gamitin ang iyong mahalagang dugo ng banal na birhen ng siyam na langit para sa aking pagbabalik. Magpapatuloy pa ang kwento. Kamay ng pagagaw ng kaluluwa. Kurtina ng tubig na makalangit. Lakasan pa. Hindi na siya magtatagal. Binibining Su, kumusta ka? Yun Feng. Wang Juyu. Ingat, Yun Feng. Ang may maskara ay hindi basta-basta. Perpektong sisidlan ng katawan, kasama ang inang hangin ng lahat ng nilalang. Tinutulungan ako ng langit. Wang Juyu. Dahil pumunta ka rito, huwag mo akong sisihin kung puputulin ko ang iyong lahi. Naghahanap ka ng kamatayan. Lumayas ka. Yuyu, pigilan mo siya. Kukunin ko ang inang hangin. Isang maliit na espiritu ng langit at lupa. Hahadlangan mo ba ako? Ayaw. Tuntunin ang paglamon sa langit ng madilim na daigdig. Ipapadalisay ko ito. Magpapatuloy pa ang kwento. Tuntunin ng paglamon sa langit ng madilim na daigdig. I-refine mo para sa akin. Paano ito nangyari? Matanda, masyadong mahaba ang kamay mo. Peste. Nag-wield ang enerhiya. Babagsak ang lugar na ito, Juyu, mabilis. Gamitin ang Blood Escape. Yun, Feng. Abangan mo. Binibining Su. Enerhiya. Nawala ng kontrol. Magpapatuloy pa ang kwento. Katawan ng kaguluhan. Ikaw pala ay may katawan ng kaguluhan. Kaya pala kaya mong tanggapin yan. Pero napakalaki ng inang hangin. Kung hindi ito pipigilan at gagabayan, tayong dalawa ay mapupuno at mamamatay sa backfire. Ang inang hangin ay nagpapadalisay sa lahat at bumabackfire din sa lahat. Ang tanging paraan ay ang pagsasamang yin at yang. Gamit ang katawan ng kaguluhan bilang hurno upang mapagtagumpayan ang mabangis na kapangyarihang ito. Ito lang ang tanging daan. Yun, Feng, tingnan mo ako. Miss Su, umalis ka na, hindi ko na kaya. Hindi tayo makakaalis bumabackfire sa atin ang inang hangin kung hindi natin ito pipigilan agad.
Pareho tayong mamamatay dito. Ang tanging paraan ay ang paggamit ng paraan ng pagkakasundo ng yin at yang upang akayin ang aking misteryosong hangin ng siyam na langit sa iyong katawan ng kaguluhan. Para labanan nating dalawa ang backfire ng inang hangin. Pagkakasundo ng yin at yang. Sa madaling salita, kailangan nating dalawa ang pagsasanay ng kapangyarihan. Ano? Huwag kang mag-isip ng marami. Ito ay para lang mabuhay tayo. Pagkatapos nito, bawat isa sa atin ay may makukuha. Walang utang na loob. Magpapatuloy pa ang kwento. Isa lang taong nagtatago ng kanyang tunay na kakayahan. Ito ay para lang mabuhay pansamantalang solusyon. Sa hinaharap baka hindi na tayo magkita muli. Ang pakiramdam na ito. Kainis, nabigo ang pag-agaw ng inang enerhiya. Si Yunfeng na yon sisidlan ng laman sa bandang huli, makukuha ko siya. Ganon pala. Kaya pala si Wang Juyo at ang misteryoso ay nang-agaw ng inang enerhiya. Ang mga patibok sa lihim na lugar na ito ay para sa matandang demonyo para mabuo muli ang kanyang katawan. Kailangan para sa sitwasyon wala ng utang. Kung maglakas loob kang magsabi papatayin kita. Hindi kaya? Ito ba ang bayad? Ilang walang kwentang bato ay humahadlang sa akin. Kaya pala gusto mong akayin ako dito ay dahil nakahanap ka ng pagkakataon sa pagbabago. Mula ngayon, tatawagin kitang batong asul na dragon na yayanig ang langit. Magpapatuloy pa ang kwento. Ito ang kapangyarihan ng gitnang yugto ng pagbubuo ng bata. Talagang malakas. Bata. Mapanganib ang mga tao sa ibaba ng bundok. Kapag sumikat ka, darating ang gulo. Ang puno na mas matangkad sa gubat ay sisirain ng hangin. Tama ang guro. Ang sobrang lakas ay magdadala ng walang katapusang problema sa akin. Ang inang hangin ng lahat ng nilalang ang lumikha ng bihirang katawan ng kaguluhan. Hindi alam kung ito ay biyaya o sumpa. Mga kasamahan. Sarado na ang lihim na lugar. Ang matandang ninuno ng madilim na daigdig ay hindi namatay. Ginawa niya ang pagkuha sa katawan ng iba at pumasok sa lihim na lugar. Ano? Ang matandang ninuno ng madilim na daigdig. Ang 1,000 taon na ang nakalipas na pumatay sa 10 lungsod ng lalawigan ng Kang na napakasamang demonyo. Buhay pa pala siya. Ano ang gagawin natin? Muling nabuhay ang daan ng demonyo. Ito ay isang malaking sakuna na makakaapekto sa pundasyon ng lalawigan ng Kang. Upang muling itayo ang kanyang katawan, tiyak na magdadala ng dugo at unos. Ipag-utos ko sa sagradong lugar ng Siyam na Langit, abisuhan agad ang lahat ng alyansa ng mga diwata. Lahat ay dapat lumikas agad, bumalik sa sekta at alamin ang mga espiya, maging handa sa labanan. Bilis-bilisan at abisuhan ng sekta, buksan agad ang malaking proteksyon ng sekta. Lahat ng alagad ng manor ng pagkontrol sa mga hayop sumakay agad sa bangka, walang sandaling pagkaantala. Ina,
Magpapatuloy pa ang kwento. Mag-ingat. Fenger ko. Inay, okay lang ako. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, nabaon na ako ron. Buti na lang nakabalik ka. Fenger, huwag mo siyang sisihin. Ang tatay mo matigas lang ang dila. Lolo, ang hayop na yon, kinuang inang hangin ng lahat ng nilalang. Ang malaking paghihiganti ng angkan naming Wang, kailan ba ito maipaghihiganti? Bakit ka nag-aalala? 3 araw lang. Aking ibabalik ang aking putol na braso upang maibalik ang aking lakas. Kung gusto ng 100%, ang pagkuha sa katawan ng kaguluhan ay hindi naman imposible. Basta mahuli lang ang kahinaan ng batang yon. Ang ibig ninyong sabihin ay, ang matandang si Lin Jiwei. Tama. Basta mahuli natin ang babaeng iyon. Kahit si Yun Feng ay may kakayahang maging makapangyarihan sa langit at lupa, kailangan ding sumunod at lumuhod sa harapan natin. Magpapatuloy pa ang kwento. Hindi ko alam kung epektibo ba itong mahiwagang bukan. Wow! Ang galing naman! Grabe. Siguradong sa sabaw na ito, gagaling sina Nanay at Chingshui. Chingshui. Nanay, mabilis kang gagaling. Kuya. Nanay Chingshui, inumin mo na ang sabaw habang mainit. Kuya, anong sabaw ito? Ang bango ng amoy. Paano kung tikman muna ni Chingshui ang isang mangkok? Sige. Kuya, pakiramdam ko ang espiritu sa loob ko ay pumapalo pataas. Lahat ng sugat ko ay gumaling. Mabuti naman at okay ka na, Nanay. Inumin mo na habang mainit. Oo nga, Nanay. Inumin mo at gagaling ka. Sige. Nanay, ano ang pakiramdam mo? Ito. Nanay, ang mga kulubot sa mukha mo, bakit nawala? Pati ang puting buhok ay naging itim. Pakiramdam ko mas mabuti na ako. Napakabuti, Nanay. Uminom ka pa ng ilang mangkok. Oo. Tatay. Ano ang ginagawa mo dito? Ako. Tatay, ito ang sabaw na espesyal na niluto ni Kuya. Uminom ka rin para lumakas ang katawan. Ito ay para sa akin? May sobra lang. Ito. Ito ba ay anong mahiwagang sangkap na may ganitong epekto? Magpapatuloy pa ang kwento. Yun Feng. Ikaw na karapat-dapat lang na paglaruan kong tanga. Ha. Subitay Bites ay may mali. Tamang-tama, subukan ng espiritu ng yugto ng sanggol na diwata. Ang nakakasukang amoy ng dugo at kasamaan. Wang Juyu. Kung hindi bunutin ang ugat si Sibol muli sa hangin ng tagsibol. Dahil pumunta ka rito. Ngayong gabi, tuluyan na kitang dudurugin. Peke.
hanggang kailan ka magtataas. Yunfeng. Halika, hulihin mo ako. Talisman ng kapalit. Ito ay isang pakana para ilayo ako. Yunfeng, ikaw tanga ang iyong pamilya. Yun ay matagal nang nasa aking tulad ng isda sa sangkalan, hahaha. Nanay. Magpapatuloy pa ang kwento. Wang Juyu, ang pamilya Wang mo ay pinatalsik na ng alyansa ng mga diwata. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa matandang demonyo. Pinatay ang sektor ng asul na ulap, mamamatay kang masama. Mamamatay kang masama. Ngayon kayo ang mauunang mamatay. Patayin sila. Yunlei. Panganay na kapatid. Hayop ang pamilya yun ay makikipaglaban hanggang sa huling tao at hindi susuko. Gustong saktan ng asawa at anak ko, kailangan mong dumaan muna sa aking bangkay. Hindi mo alam ang iyong kapalan. Shanchuan Itay. Iwanan kitang may buhay, gusto kong makita mo mismo ang iyong minamahal na anak kung paano naging ang katawan ng matandang ninuno. Una, kunin ang 2 taksil na ito at ibalik. Huwag mong hawakan ang aking ina, makipaglalaban ako sa'yo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Susunod ako sa iyo. Ako ang gusto ninyo. Harapin mo ako. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang bilis naman. Umatras. Yunfeng, kung gusto mo ang iyong ina, pumunta ka sa sekta ng madilim na daigdig, sa lawang dugo, at mamatay. Magpapatuloy pa ang kwento. Wang Juyu, kung maglalakas loob kang saktan ang nanay ko kahit isang buhok. Tiyak na bubunutin ko ang iyong mga litid at buto. Kuya. Nasaan si nanay? Kuya, si nanay. Si nanay ay dinala ni Wang Juyu. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong asawa. Anong klaseng lalaki ka? Bakit hindi ikaw ang nahuli? Fenger. Si Yun Shanchuan ay naging duwag sa buong buhay niya. Palaging nagkakalkula sa pagkakataong ito. Kahit na mamatay, protektahan ko kayong mag-ina. Tatay. Yan ang bawal na pildoras ng apoy na dugo. Jiwei. Kahit na maaaring pansamantala, pataasin ang antas ng kakayahan. Hintayin mo ako. Ngunit mabilis na mauubos ang buhay at mawawala ang kaluluwa. Tumahimik ka. Magpapatuloy pa ang kwento. Yun Chingshui, makinig sa utos, bantayan agad ang sektor ng asul na ulap. Alagaan ang mga nasugatan na alagad. Mula ngayon, ikaw na ang pansamantalang pinuno ng sektor ng asul na ulap. Tatay. Ako si Yun Shanchuan ay naging mahina sa buong buhay ko. Nagplano sa buong buhay. Ngayon, kahit mamatay, poprotektahan ko kayo ng mag-ina.
mamamatay. Ito ang lolo na inutusan tayo na maghanda para kay Yunfeng. Ang kanyang enerhiya ay magulo at marumi. Wala man lang siyang dantyan. Talagang siya ay isang walang kwenta sa yugto ng paglilinis ng enerhiya. Hahaha, gumamit ng malaking kutsilyo sa maliit na manok. Ang lolo ba ay nasa lihim na lugar at nasira ang kanyang isip ng inanghangin ng lahat ng nilalang? Para sa basurang ito, bakit kailangan pang ilabas ang aming pinakamataas na antas ng malaking pagkakabuo ng libu-libong demonyo? Basura! Ganyan ka lang at gusto mo pang makipag-isa sa aming sekta ng madilim na daigdig. Napunta ba siya para magsaka o para mamatay? Nasaan ang matandang iyon ng sekta ng madilim na daigdig? Magpapatuloy pa ang kwento. Nasaan ang matandang iyon ng sekta ng madilim na daigdig? Sabihin mo sa kanila. Andito na si Lolo. Lakas ng loob, isang dagalang na nasa yugto ng Chi Refinement, nangangahas na direktang banggitin ang pangalan ng ninuno. Sino ka ba? Hindi mo alam ang iyong lugar. Ngayon, kung hindi kita, bubunutin ang kaluluwa at papahirapan ang sekta ng madilim na daigdig, saan ilalagay ang dignidad? Patayin siya, patayin siya. Kayong lahat hindi pa sapat. Naghahanap ng kamatayan. Huminahon kayo, dalawang nakatatanda. Isang basurang tulad nito, hindi na kailangang duminhan ang inyong mga mata. Ako si Kuy Guy, nais kong pumalit sa ninuno upang dakmain ang magnanakaw na ito. Patayin siya, patayin siya, patayin siya. Umatras kayo. Tandaan, ang katawang ito kailangan pa ng ninuno. Huwag ninyong sirain para sa ninuno. Ito ay isang bihirang katawan ng kaguluhan. Huwag kayong mag-alala, nakatatanda. Munting hayop, mamatay ka na. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang batang ito ay napakakaiba. Yunfeng, gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Magpapatuloy pa ang kwento. Nanay. Umalis ka na, Kuy Guy. Fenger, wag mo akong pakialaman, bitag yan. Lumayas ka na. Tigil. Katawan ng kaguluhan. Ano naman, kung lalapit ka pa ng kahit kalahating hakbang. Bitawan ko agad ang gatilyo. Mapapanood mo ang nanay mo na matunaw ng dahan-dahan sa mahiwagang likido pati buto walang matira. Isang perpektong katawan ng kaguluhan. Ang lakas ng dugo't hangin, ang ganda ng buto, talagang regalo ng langit para sa akin. Yunfeng, kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, itapon mo muna yung patpat na hawak mo. Wag, Fenger, sapat na ang buhay ko. Hindi mo ako kailangan iligtas. Ako. Itatapon. Magpatuloy ka sa iyong pagmamayabang.
Lumuhod ka. Hindi. Luluhod ako. Magpapatuloy pa ang kwento. Sige ang bait ng ina at anak dahil napakabait mo sa iyong ina. Sige, para sa iyong ina, magdusa ka muna. Wang Juyu, lakas loob mong saktan si Fenger kahit isang hibla ng buhok? Tiyak na hindi kita patatawarin. Wala ka nang magawa para sa sarili mo. At nangangahas ka pang magsalita ng ganyan. Huwag kang magmadali. Isa-isa ayon sa pagkakasunod-sunod. Huwag saktan ang kanyang pundasyon. Huwag kang mag-alala ni Nuno. Balat lang ang nasugatan. Fenger, Wang Juyu. hayop ka, sa akin ka lumaban, patayin mo ako. Palayain mo ang aking ina. Malapit ka nang mamatay at nangangahas ka pang tumingin sa akin ng ganyan? Ano? Gagamitin mo ang iyong lakas? Walang kabuluhan. Hindi ka pa sumusuko. Sumunod ka na lang. Magpapatuloy pa ang kwento. Isang tira mo, noong tinalo mo ang aking ama, hindi ba napakayabang mo noon? Ang iyong hindi matatawaran na kapangyarihan, saan napunta? Wang Tianxia. Dahil sa iyong sariling kakayahan, inaapi ang mahihina. Maraming masamang ginagawa. Siya mismo ang nagdala ng kanyang pagkawasak. Nasa huling hininga ka na, nag-uusap ka pa ng walang kabuluhan, nagsisinungaling ka. Kahit hindi ko siya patayin sa kalaunan, may maghahatol sa kanya. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ngayon, haharapin kita. Yun Feng, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Masasamang daan. Dapat silang lahat patayin. Tiyak na gagawin kitang abo at usok. At hindi ka na muling mabubuhay. Ipahid mo ang iyong noo sa lupa. Parang isang aso. Naglalambing at nagmamakaawa. Pakawalan mo ang aking ina anumang paraan. Lahat ay sa akin na lang, Fenger, tumayo ka. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ko dapat tiisin ang mga pahirap ng mga halimaw na ito. Gusto mong mamatay? Hindi ganoon kadali. Nasa huling hininga ka na, matapang ka pa ring magpanggap. Tingnan natin kung gaano katigas ang iyong mga buto. Hindi ka pa sumisigaw, di ba? Ngayon, tatarin kita ng 1,000 hiwa. Magpapatuloy pa ang kwento. Tama na, Shu. Kung patuloy mong puputulin, masisira ang kanyang ugat ng landas. Ang sisidlan kong ito ay hindi na magiging perpekto. Ikaw na halimaw. Talagang isang katawan na hindi matagpuan sa loob ng 10,000 taon. Magandang buto ng ugat. Ayokong sirain ang perpektong katawan na ito. Tayo. Gawa tayo ng kasunduan, paano? Karapat-dapat ka ba? Kung kusang bubuksan mo ang iyong dagat ng kamalayan at isusuko ang paglaban ng iyong kaluluwa, kusang loob na ibibigay ang katawang ito sa akin pagkatapos kong lunukin ang iyong kaluluwa. Agad kong pababayaan si Shu na ilabas ang iyong ina ng ligtas mula sa bundok ng mga kalansay. Hindi ko siya papatayin. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ikaw ay isang matalinong tao, pero mayroon ka bang pagpipilian ngayon? Magpapatuloy pa ang kwento. Mukhang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita.
Nanay. Subukan mong gamitin ang iyong kapangyarihan. Kapag binitawan ko ang kamay ko, ang buo niyang katawan ay mahuhulog sa madugong tubig. Wala nang matitira kahit isang piraso. Tigil. Tigil na. Ipinapangako ko sa iyo. Ang marunong umunawa sa panahon ay matalino. Mamatay ka, ang iyong katawang lupa ay kukunin ko na. Magpapatuloy pa ang kwento. Mamatay ka na, ang iyong katawan, ako na ang kumuha nito. Hindi huwag, Fenger. Huwag mong saktan ang aking asawa at anak. Shanchuan. Fenger. Shanchuan. Tatay? Lumayo kayong lahat. Magpapatuloy pa ang kwento. Anong ginagawa mo? Kaya mo bang pigilan ang atake niya? Bakit mo ginagawa to? Mayroon akong milagrosong gamot. Maaari kitang iligtas. Fenger, wala itong silbi. Sa buong buhay ko, tatay, naging duwag ako. Inuuna ko ang walang kabuluhang pangalan. Nagdulot ako sa iyo ng maraming hirap. Tumigil ka na. Huwag ka nang magsalita. Matandang to, medyo matigas ang ulo. Huwag kang magmadali. Hayaan ko ang pamilya mo. Magsabi pa ng ilang salita. Kumbaga, lahat kayo mamamatay. Jiwei. Ngayong pagkakataon, hindi ako umatras. Kumilos ako tulad ng isang lalaki. Pinrotektahan ko ang ating tahanan. Fenger, pwede ba? Tawagin mo ako sa huling pagkakataon? Tatay. 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 Nakakaantig talaga. Hahaha, sayang. Hindi niya narinig ang tawag mong tatay. Hayaan mong ako ang magbigay sa kanya ng katuparan. Kayo. Ngayon, Kailangan kayong lahat para sa aking ama maging sakripisyo. Magpapatuloy pa ang kwento. Hindi maganda. Bakit? May ganito kalakas na kapangyarihan. Ang pressure na ito, noong kasagsagan ko, hindi ko pa kayang harapin umatras. Ang pressure na ito, nagyelo ang aking mahika. Lagi niyang itinatago ang tunay niyang lakas. Imposible. Paano ka naging gitnang Yuanying? Hindi. Imposible. Lumuhod ka sa aking ama. Magpapatuloy pa ang kwento. Yumuko kayo sa tatay ko.
Baliw talaga. Takbo! Huwag mo akong patayin. Gagawin kitang Panginoon ko. Gusto ko lang mamatay ka. Fenger. Nanay-nanay. Fenger. Fenger ko. Nanay. Fenger. Tatay. Iuwi na kita. Nanay. Isama natin si tatay. Umuwi na tayo. Yun, Feng. Bata pa lang iyan, mahaba ang daan tungo sa immortalidad. Maaaring hindi na tayo magkita sa hinaharap. Tapos na ang season.